ikaw ba ay humingi ng tulong? Nagpaabot ka ba ng iyong paghingi ng pagsaklolo sa kanya? Hindi po. Nung pong nandun na po ako sa loob, biglang po siya pumasok doon, tinuro-turo niya po ako, sinisigaw. Sabi niya, tinaasan niya ako ng boses. Sabi niya po sa akin, pag inulit ko daw po yung ginagawa ko, dadamputin na daw po niya po ako at ipapakulong. Saan nangyari yon? Doon po sa may papuntang kusina namin. Hindi, kasi ang sabi niya, sa gasolinahan daw kayo una nagpangita, nabili siya ng prutas. Hindi ba yun? po. Ilang beses na kayo nagpangita? Nung, basta po, lagi po yan pumapasok sa tindahan sa may kusina. Tapos yun po lagi ang sinasabi pag tinatakot niya po ako. So ilang beses? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, o palagi? Linggo-linggo? Marami na po minsan. So tuwing magkikita kayo, tinatakot ka? Opo, tinataasan niya po ako ng boses. Hindi ka ba humingi ng tulong? Ulitin ko na, Ma'am Lisa, bilang pulis, nahingi ako ng tulong kasi sinuntok ako sa nguso, sinuntok ako sa ilong, sinuntok ako sa sentido, dumudugo pa ito dati. Hindi ka humingi ng tulong? May kaharap ka ng pulis, hindi ka humingi ng tulong? Hindi po. Bakit? Kasi po, kasabi po sa akin ng amo ko ng babae, may kamag-anak daw po siyang pulis. Sino ang kamag-anak niyang pulis? Si Ma'am Lisa po. Tanongin kita, Ma'am Lisa. May kamag-anak mo ba yung sinasabi na amo nga ni... Sino... banggitin mo yung pangalan, LB. Sino yung amo na nagsabi sa'yo na may kamag-anak siyang pulis? Yung pong babae, Sino nga? si Franz po. Franz ano? Garcia po. Franz Garcia. Ruiz po. Franz Garcia Ruiz. May kamag-anak daw siyang pulis. Sinabi sa'yo kung sino ang kamag-anak niyang pulis? Pag may bumibili po doon, naririnig ko po ang binabanggit niya pong Lisa. Daw ang kanyang kamag-anak. Opo. At yung Lisa naman, nakaharap mo. Pag nung sabi ng amo kong babae, nung hindi pa ako bulag, tumulong daw po ako sa may tindahan, sa loob ng tindahan. Ito yung gasolinahan. Opo, sa may tapat po namin yan. Nakaharap mo yung Lisa. Opo, pag bumibili po siya ng mga prutas, humihinto po yung motor niya doon. Naka-uniforme? Opo, minsan po naka-civilian. So nakilala mo Opo. na yun ang Lisa. Opo. Kaya hindi ka na humingi ng tulong. Opo. Mr. Chair, Yeah. naalala mo ba yung hugis ng Lisa? Hugis ng katawan? Opo, mataba po siya. Ano, maganda? Medyo po, maganda po siya medyo. Mataba lang po. Malabo na talaga mata ninyo, ano? Ano pa? Bukod sa mataba, Yun lang po, nakatataon ko. Sobrang taba po niya. ano, mahaba ba buhok? Maikli buhok? Hindi ko po napansin. Basta po yung katawan niya lang po napansin ko. Lagi po siya nakapuyod nakapulupot po yung buhok. Ma'am Lisa, kamag-anak niyo ba si Franz? Hindi po, Your Honor. Sa degree of consanguinity and degree of affinity, Your Honor, hindi po. Wala. Wala po. Doon po sa statement ni LB, ang sinasabi niya po, Your Honor, ang kamag-anak ko daw po is si Mr. Jerry Ruiz. So, both po yung mag-asawa, wala pong dugo na nananalitay na kami kamag-anak, consanguinity, and affinity, Your Honor. Aling LV, Po. ikinakaila ni Ma'am Lisa na hindi sila magkamag-anak ni Franz Ruiz tsaka ni Pablo Ruiz. O yun po lagi pong binabanggit sa akin ng amo kong babae nang may kamag-anak daw po silang pulis eh. Na Lisa ang pangalan. Opo. Ikaw lang ba ang Lisa sa police force? Kung sa buong Occidental po, hindi ko po alam. Pero sa Mamburao, MPS po, ako lang po ang Yung Lisa. description niya fits you properly. Yes. Sabi, maganda ka. Sabi, mataba ka. Wala po kaming dugo, Your Honor, na magkamag-anak. Kamag-anak ko yung mag-asawang Pablo and Franz Ruiz.
Dahil ako po ay from San Jose Occidental, Mindoro. So, ang pagkakaalam ko po sa kanila is from Benguet. Ma'am Lisa, nasa nawala na yung technical. Nilarawan dyan kanina ni Manang LB. Papakibalik. Yan. Nung nakakaharap mo ba si Manang LB, eto na yung itsura niya o yung itsura niya ngayon? Yan po yung nasa picture, Your Honor. 2020, maiksi po ang buhok niya. Pero hindi ko po masyadong maano yung mukha kasi napahapyaw lang po ako ng ganon at nagbubusina na po yung mobile. Kailangan na namin bumalik sa police station. Ito yung nakita mo siya noong 2020, ganyan ang itsura niya. Yes, Your Honor. So, yung sinabi niya kanina, kasi ang sabi mo ngayon, pahapyaw. Yung sinabi niya kanina na pinagagalitan mo pa siya, dinuduro-duro pa ba, LB? Ano bang, Opo, tinuturo-turo niya ano po ibig ako. sabihin ba ng duro-duro? Ganyan po. Tinuturo na ganon. Opo. Let the records reflect that the complainant here, Manang LB Vergara, is shown pointing her finger to reenact what was done to her. So tinuturo-turo ka ganun habang nagsasalita. Hindi mo naman nakikita tong kamay ko eh. So pakiulit-ulit habang kinakausap ka ni Ma'am Lisa, anong ginagawa? Anong ginagawa? Pakimusta Sabi sa mo. Ikaw, Wawa, pag inulit mo pa yan, dadamputin na talaga kita. Tinuturo yung kanyang daliri sa mukha mo. Malayo po ako sa kanya, basta lang po tinuturo-turo niya po. Malayo. So hindi, pero nasa loob ng isang silid, nasa loob ng isang kwarto. Opo. So, sabi mo kanina, Ma'am Lisa, pahapyaw, na parang glance sa Ingles. So hindi na siguro pahapyaw yung tinuturo. Anong tama doon? Your Honor, yung sinasabi po ni LB na dinuro-duro ko siya, yun po ay tindahan. Yung pong tindahan na yun, Your Honor, ay labas-pasok ang mga customer. At the same time, may mga tindera pong nandoon. Kung yun po, Your Honor, ay ginawa ko sa kanya, may nakakita, may nakarinig po. Sana po, doon pa lang po sa lugar namin sa Mamburao, na nalaman na doon na, naku, si Ma'am Lisa, may dinurutin ako doon. Baka kumalat na po yung pangyayari na yon. So, ganon din po doon sa sinasabi niya na pumasok ako doon sa likod bahay na never po akong pumapasok doon. Meron din po silang mga kasambahay, ang mga Ruiz doon, na hindi talaga ako nakikitang pumapasok po doon, Your Honor. Ako po ay bumibili lang, saglit lang po ang pagbili ko, paglabas ko po ng tindahan, sumasakay na po ako ng motorsiklo, dahil kadalasan pong bumibili ako doon, Your Honor, ay umaga. Almusal po ng mga bata, kaya po ako nagmamadali lagi dahil papasok po ang mga anak ko, at the same time po, papasok ako ng opisina. So, kanina, at noong huling hearing, ang nabanggit mo ay mobile, nagagasolina. Yung bang gasolinahan, katabi ng tindahan, ano ba ang dala mo? Kasi magkaiba pag mobile na at motorsiklo. Yung motorsiklo, malamang personal mo yan, di ba? Yes, Your Honor. Scooter. Di ba? Yung Yes. pulis, sariling motor. Mobile ba ang dala o motor? Yung time po na nakita ko siya, na bumili po ako ng prutas, nakasakay po ako sa mobile habang naggagasolina po doon sa tapat ng tindahan po ng mga Ruiz. Yun po yung nakasakay ako sa mobile. Pero Magkatabi yung gasolinahan at tindahan. magkatapat po, Your Honor. Kalye, tawid lang. Tatawid po ng kalsada. Okay, so pagitan ng karsada at pagitan ng tindahan at ng gasolinahan ay may karsada. Yes, Your Honor. Si LB ay nandoon sa Siya po yung nakaupo po dun, Your Honor, sa Tindahan. tabi ng, yes po, sa tindahan po, sa may tabi ng freezer. So, Kaya ko lang po siya nalaman na si LB nung binanggit po ni Franz yung pangalan niya na LB. LB, ang sabi ni Ma'am Lisa ay dapat daw nung dinuduro-duro ka ay mas marami nakakita. Nung dinuduro-duro ka ba, ikaw lang mag-isa o may mga kasamahan ka? Nasa tindahan po sila lahat. Ako lang po yung sa loob ng kusina. Wala po akong kasama. Saan ka ba dinuro? Sa kusina o sa tindahan? Sa kusina po. Ang kusina ay nasa loob din ng tindahan, sa likuran o sa loob? Sa likod po. Ninatay po yun eh. So pinasok ka pa doon sa loob. Opo, nakatayo po siya sa may pinto ng kusina namin.
So may kalayuan, siguro mga 2 dipa, Opo. 1 dipa. So hindi sa loob ng tindahan. So wala nakakitang iba. Wala po. Kami lang po dalawa ang nandun sa loob. Ilang beses ginawa sa iyong pagkakatanda? Ilang beses ginawa sa iyong panduduro? Marami na po. Ilan? Hindi ko na po tanda. Basta po tanda-tanda ko po. Tinuturo-turo niya po ako. Kasi nung unang panduduro, ang sabi mo, ay pag inulit mo pa yan, dadamputin kita. Opo. So dinuro ka uli, ang ibig sabihin, may sinasabi siyang, meron siyang aligasyon na inulit mo. Hindi ka naman dinampot. Hindi po. O, nakailan duro? Para pong 5. 5 beses. Doon din sa kusina. Opo. Yun din, yun din binabanggit mo, yung Ma'am Lisa. Opo. Siya rin yun. Naka-uniforme, hindi. Minsan po naka-civilian po at naka-uniform. In the meantime, nung nangyayari, nasaan yung mga amo mo? Andun po sa tindahan. Naririnig nila? Siguro po. So, bago makapasok noong kusina, kailangan pumasok ka ng tindahan. Opo. Bago ka pumasok ng tindahan, kailangan merong pahintulot? O kahit sinong tao nakakapasok sa loob ng tindahan? Hindi ko po. Hindi, sa iyong pagkakatanda, lahat ng tao ba namimili, papasok sa tindahan o meron lang butas? Gaya ng mga sari-sari store, may butas, iaabot mo yung, ituturo mo yung bibilin mo, doon mo rin iaabot yung iyong bayad. Ano ba yung itsura ng tindahan? Parang grocery na malaki na pwedeng pumasok kahit sino? Rosary po. Grocery. So, yung namimili, ay talagang kukunin yung kanilang gustong bilhin. Halimbawa, yung mga panghalo sa sinigang, kukunin doon, babayaran, dadalhin sa kahera. Tama? Opo. Okay. Kailangan, kahit walang pahintulot, nakapasok sa tindahan. Kailangan ng pahintulot bago makapasok ng kusina? Minsan po may pumapasok doon po sa may kusina namin. Bakit? Kahit hindi empleyado, kahit hindi kasama mo sa trabaho, hindi nakapasok? Opo. Bakit nakapasok? Naliligaw o di pahintulot? Pag may magsisiyar daw po. Si Isasam- nandoon. So, kadalasan, para ka makapasok doon, ay magsi-CR ka, kailangan ng pahintulot. Opo. Ay, Nagsasabi sila daw sa amo ko. Sino ang nagbibigay ng pahintulot? Yung pong amo ko, Sino? si Ate Franz. So, yung amo mong babae nagbibigay ng pahintulot para makapasok sa CR na nasa kusina. Opo. Noong bang pagkakataong ikaw ay dinuro-duro, ang sabi ba ni Ma'am Lisa ay papasok siya sa CR o talagang diretso lang sa'yo? Diretso lang po siya doon sa loob. Hindi nag-CR. Hindi po. Sa iyong pangunawa, di yung ba pagpasok ni Ma'am Lisa noong unang pagkakataon ay may pahintulot? Wala po. Bakit? Wala. Paano malalaman wala? Nandun ka sa loob ng kusina, nasa labas yung iyong amo, sabi mo kanina, sa tindahan. Nagulat na lang po ako na biglang pumasok po si Ganun Ma'am kalayo Lisa. ang grocery ng yung mga estante ng paninda doon sa loob ng kusina? Ganun kalayo? Ilang hakbang? Malapit lang po ang kusina namin doon. So, Hati lang po kasi yun. kung ano nangyayari sa loob ng kusina ay naririnig Opo. ng nasa loob ng grocery. Opo. Kahit yung mga namimili. Opo. So, ibig sabihin, yung mga kasama mo sa trabaho ay narinig din yung dinuduro-duro ka. Mga busy po yun eh. Siguro po naririnig nila. Hindi lang ang nag-kilos sila doon. Siguro may tugtog pa doon, bukas na radyo. Opo. Yung amo mo ay naririnig naman kung dinuduro-duro ka? Opo. Hindi ka na sumagot nung dinuduro-duro ka? Hindi na po. Tahimik na lang po ako. 5 beses. Ano masasabi mo doon, Ma'am Lisa? 5 beses daw, pasok ka doon sa kusina, galing sa tindahan. Wala pong katotohanan yun, Your Honor. Kung yung po, ang grocery po, Your Honor, nila is plywood lang po na pinaka-estante ang pagitan. So kung siya po ay pinagalitan ko or na pinagsalitaan ko siya ng hindi maganda, automatic po yun, maririnig po sa labas dahil magkadikit lang po yun, Your Honor. At wala po akong purpose para pumasok po dun sa kusina dahil ako po ay isang customer. Hindi humingi ng tulong sa inyo ang Garcia family na nagsumbong na may ginagawang mali, si Nanang LB Vergara at kayo ay sumaklolo?